Hello guys, nandito na naman tayo. At eto, pag-usapan natin, ipinasa lang sa akin. Si Binibini Baklang Hari, ipinost ako. At ayon sa kanyang post, ayan, ano daw ako, fake news. Fake news daw yung kinontent ko na denied ang kanyang asylum. Okay. Hoy, Binibini Baklang Hari, makinig ka. Umiiral na naman yung kabubuan mo, hinayupa ka, tatanga-tanga ka na naman. Hina talaga ng comprehension mo, abogado ka pa naman. Anyway guys, yung kinontent ko ito, tingnan nyo lang doon sa content ko, ano sinabi ko. So sabi ko nga rito, di ba, may kaibigan tayo na taga the Netherlands na nagsabi na ang balita doon ay denied ang asylum ni Binibini Baklang Hari. Bagamat hindi ko kinonfirm na denied na nga, sabi ko doon ay posible. At wala pang confirmation dahil nga posible. Bakit? Dahil kung bibilangin mo ang buwan, January siya nag-apply ng asylum, so July na. Usually, ang asylum dyan, sa ika-6 months, lumalabas ang desisyon. Ngayon, wala pa namang desisyon, wala pa namang maipakita si Binibini Baklang Hari na approve ang asylum niya. O di bagay, 6 na buwan na. So kung yung balitang yun na sumingaw, may posibilidad na totoo. Di ba? Pero hindi ko naman sinabing totoo na agad. Pero may posibilidad. Kaya nga sabi ko, kinakabahan na si Binibini Baklang Hari. Excuse me, kakakain ko lang Kinakabahan na. Pero Binibini Baklang Hari. Umiiyak ka na lang. Umiiyak ka na lang. For sure, makakarating na naman to sa'yo. Umiiyak ka na lang, no? Ang problema mo, pag yan ay totoo at nagtuloy-tuloy, iiyak ka talaga, uuwi ka talaga dahil wala ka nang pupuntahan. Dahil yung passport mo, paso na, no? Wala ka nang valid passport. At tulad ng sinabi ko sa content ko ito, kung ikaw ay totoong denied ng asylum na, automatic ikaw ay madedeport, no? Hindi sa ikaw ay mag-i-stay pa dyan. Hindi ka rin papayagan na makakuha pa sa ibang lugar ng asylum. Kundi uuwi ka na lang. Kahit hindi mag-coordinate sa Interpol. Anyway, nasa blue notice ka na naman. So, binabantayan ka na. Uuwi ka naman. Di ba? So, ngayon, kung talagang hindi denied ang iyong asylum, pwede ka naman magpakita kung approved. Di magpakita ka ng dokumento. Pakita mo yung certificate mo na ikaw ay na ikaw ay asylum refugee na dyan. Di ba? Ganun lang naman kasimple yung Binibini Baklang Hari. Ngayon, napipikong ka, fake news mo. Ganyan pala ang pakiramdam pag na-fake news. Pero ito sa akin, hindi to fake news. Hindi na nga ito fake news. Nasasaktan ka ba? Di ba ka? Tatanga-tanga ka naman. Nababakto yung ang hinayupa ka. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi ito fake news. Kasi hindi ko sinabi na, kaya nga yan maliwanag denied ang asylum sa Austria. May question mark, di ba ga? Tatanga-tanga ka lang. Pero mas malapit ito sa katotohanan na denied ka nga. Basta, Binibining Baklang Hari, excited na kami sa pagbabalik mo. Excited na ang mga Pilipino sa pagbabalik mo. Higit sa lahat, excited si Dagul at si Peryong. Ito lang ang mapapangako ko sa iyo, Binibini Baklang Hari. Sagot ko na ang ang lifetime supply mo ng ng penetrating jelly o yung yun, ang tawag ron, yung ano ba tawag na? Vaseline. Yun, Vaseline. Sagot ko na, lifetime supply mo ng Vaseline pag nasa Pilipinas ka na para at least yung puwit mo hindi naman mamamaga ng gusto, okay? Ako nang bahala. Isusupply ko sa iyo yun. Lifetime. No? Para naman maligaya si Peryong, maligaya rin si Dagul. Yung pikon si Binibini Baklang Hari. Pinost ako. Fake news daw. What the heck? Yun lang. Sa mga bubundi dilis at may saya dyan. Lalo na dito kay Binibini Baklang Hari. Na hindi na makauwi ng Pilipinas.
Hindi na makita yung mga anak at asawa. Higit sa lahat, hindi na makita yung jowa niyang si anong pangalan nun? Si Supranational. Manatili kayo mga bubot may saan sa mga tao may saan. Lagi, high blood! Sarap pikunin nito ni Bini-Bini Baklang Hari ang putik na yan. Bye!